weekly stock market commentaries where I share my personal opinion and insight of what's happening on some of the stocks listed under the Philippine stock market. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. Number 1, ICT. Actively discussing a major rumor regarding global ports. ICT, blah blah blah, 2 trillion. Ano ba market cap nito? I remember si SM dati, no? 1 trillion lang siya, no? I think hanggang doon lang ata yung inabot niya. A little bit above 1 trillion. Pag pinagsama mo yung SM tsaka SMPH dati at their peak, doon sila abot ng more than 2 trillion in market cap. Etong ICT nag-iisa lang siya na business, no? Malapit na siya sa 2 trillion, grabe. Speculation has surfaced that Tycoon might eventually consider seeking a listing outside the Philippines. Kung mangyayari yan, kailangan niya ng malaki-laking investor, no, na papasok para mag-buyout ng minorities. 1.8 trillion, 50% na free float. Sinong willing na investor yung papasok, no, para mag-buyout ng ganyan kalaki? Ngayon, kung mawawala siya, malaking kawalan yun sa PSEI syempre. Kasi siya yung nagbubuhat ngayon ng PSEI. So, 1.8 trillion yung mawawala sa market cap ng PSEI. The closest one or the second biggest one, SM natin. So, 725. So, yung market cap weight na mawawala sa kanya, paghati-hatian ng ibang businesses. Pero I doubt na siya dyan, no? Ano pa ba gusto niya? Nag-trade na nga siya premium eh. Ano pa gusto niyang premium price pa? Gusto niya ba mag-trade at 40 to 50 na multiple? So for me, I doubt na magde-delis yan sa PSE. Number 2, Ayala Corporation, gumagawa daw ng share buyback. So, yung mga share buyback sa PSE, Pilipinas, wala naman yan, di ba? Ganun ka-aggressive yung mga yan. Pang lang yan, no? Pang slow down ng downside, ganyan. Pero kung gusto talaga siyang i-sell down, no? Bawasan ng valuation ng premium, mangyayari at mangyayari yon. Okay. The parent conglomerate executed this heavy capital deployment to stabilize valuations and defend equity support. Sa akin kasi pag tinignan mo yung mga subsidiaries ng Ayala Corporation, no? Parang halos lahat maayari eh, no? Masyado niyang in-enjoy yung kapasidad niya na umutang ng malaki in the past. And with the bad economic outlook, ay, dyan siya mayari, no? Maybe baka BPI lang yung resilient na subsidiaries na ito eh. Number 3, RZR. Emerge as the absolute top performer. May rate hike nga eh. So pag may ganyang rate hike, ipitikin na naman pababa yung mga yung mga rates. So sa akin, resilient nga siya, no? Pero baka ma-reverse yung sentiment. So ilan na ba yung kanyang potential yield, no? Nyari, 0.115. Mali pala. Ayan, 0.115 times 4 divided by 7.15. So 6.2% na yield na siya, no? Dahil rate siya, may underlying risk yan. Eh kung bumili nila yung mga investor ng dahil nga may mga potential na rate hike pa in the future, bumili sila ng mga bonds na close to 6%. Almost zero risk, di ba? Doon sila pupunta. Kaya baka i-sell down pa to, no? In the coming months. I-read, significant tracking volume after its sponsor sold massive black sale. Dami nagpapanik sa mga ganyan, no? Black sale, ganyan. Ginagawan pa nila ng storya, ginagawa nila ng speculation. Ginagawa talaga yan ng kanilang mga parent.
Kasi in the first place, yan yung silbi ng kanilang right arm, no? Para makapag-raise sila ng capital. Yung mga na-issue sa kanila na shares dati, ng kapalit nun asset, eventually, ibebenta talaga nila yon, di ba? To raise capital, pang rollover sa mga ongoing nilang project. So yung mga ganyang black sale, huwag yung gawan ng istorya. Normal lang yan sa kanila, okay? So, times 4, so 2.48 divided by 37. So, mas attractive yun yung yield niya compared kay RCR. Na malamang sa malamang yung kay RCR, sell down yun hanggang sa ipantay yung kanyang yield kay A-Rate. Number 5, Globe Telecom. Dominated corporate headlines. Official finalization of infrastructure turnover deals. Offloading. Akala ko yung GCash, no? Kasi nag-headline na siya eh. Mag-IPO na daw ang GCash eh. Pinaplansya na daw eh. So ito, iba pala to. For the company of balance sheet, blah blah blah. So, tinatanggal lang nila yung kanilang mga asset na non-related sa nilang core business para pang trim down ng debt. Ang pinaka best dyan is i-IPO nila si GCash, no? Kasi may stake sila doon and ibenta nila siya at very premium price. Kasi nga siya eh. Ang tingin ngayon sa GCash tech, no? Tech play. Very dominant. Talagang mag-grow siya. So dahil ganun yung perception ngayon sa GCash, presyohan nyo na, di ba? At very premium price, premium multiple para mas madami yung ma-raise na capital and yun na yung gamitin nila eventually pang trim down ng debt. Number 6, Airsweep Airline Philippines. Ano to? The Play Strategic, hindi ko alam to. Anong nagsasabi na itong number 6? Number 7, GSMI. Countrywide Operational Push tied to its expanded World Gin Day. Ang alang balita ko, nag-champion ng Ginebra. So pag ganong nag-champion yung Ginebra, madaming nag-inom ngayon dyan, no? Pero patapos na yung second quarter. So lahat ng nag-inom na yon, nung nag-champion yung Ginebra, baka mag-reflect yan sa kanilang third quarter result. The company is betting on aggressive commercial distribution and volume plays to defend consumer retail margins. Tandaan kasi sa GSMI is may siya, no? Talagang may Filipino patronage. Talagang pinapato siya ng mga Pilipino, especially mga nasa probinsya, ganyan. And syempre, nag-innovate din to ng product, nag-introduce ng mga bagong alak. So, okay lang yung kanilang first quarter, resilient. We'll see yung second quarter nila, no? Despite inflationary pressure, nagtitipid ba yung mga tao except kung alak, 'di ba? Yun yung malalaman natin. Manila Electric Company tsaka FPH, strong corporate tracking focus heavily on FPH and the broader Lopez family assets due to a highly publicized corporate governance and leadership rift. So yan yung away-awayan na mga Lopez. I think wala namang nagsasuffer dyan. Parang FGN lang ate. FGN lang yung mostly involved. Ayan, bumalik sa 16. So Rockwell, wala naman. Ayan, actually parang mag-all time na ito Or I should say, break niya yung kanyang previous high. FPH, okay lang din. So FGen lang talaga na yung kay FGen hindi siya based on sentiment eh. Ba't siya nag-correct? Based on yung ginawa nila na yung pamalit sana sa nilang gas asset, binibuild pa, di ba? So, dahil binibuild pa siya, hindi pa yun mag-generate ng earnings and cash flow in the short term. Then you have ABS, ito talaga, wala na tong mag-delist, no? Wala na to. I think yung traditional media sa Pilipinas, including GMA7, is talagang dying na sila, no? Based on their latest financial or quarterly results. So number 9, BPI. So BSP unexpectedly raise its key policy. I think expectation na to ng madaming analyst eh.
Kasi nga sobrang bilis nung inflation nung mga nakarang buwan eh. Napa-BBM anong gagawin natin yung Pilipinas. So the financial sector was the only sector to close in positive territory. Again, magkakalaman to guys sa second quarter. Makapag-recover ba ng margins yung mga bangko with interest rates going up again? Or interest rates going up will cause some borrowers na mag-default, no? Hindi magbayad. Therefore, mag-shoot up yung mga nila, mga non-performing loans ng mga bangko. So far nag-rebound yung BPI. 100, I think nagte-trade na naman siya above its book value. BPI ganun din, no? Nag-rebound. MBT lang ata yung hindi. So medyo may rebound din. And lastly, you have CBC. Medyo ay hindi rin, no? So naunang nag-rebound yung dalawang bangko. Kung sino yung dalawang laggard nung first quarter. Sila pa yung una nag-rebound only because mas malaki kasi silang bangko eh. Number 10, MBT. Immediate asset reallocation as global index provider FTSE completed its highly anticipated rebalancing. Wala ngayon eh, hindi nga pinatos eh. Doon nga sila pumunta kay BPI tsaka BDO eh. So still, MBT, in terms of price action, laggard sa ibang blue chip. Trading way below its book value of around, ilan ba to? 88 ba? 86? 88, no? So BDO, BPI, bumalik na sila above their book value. Eto, ay, 34%. Number 11, Security Bank issued a critical corporate update. Tighter consumer credit scrutiny. Hindi maganda yung nito. Sinacquire niya pa si Tama ba si may inacquire niya? Home credit ba yon? Na mostly consumer din yung pinapalend nun. So SECB statement of balance sheet ending first quarter, ayun 3.08. A little bit above or below the industry pero mataas to eh. Kapag kinumpare mo siya with other blue chip banks like BDO, BPI, MBT, CBC, and ayun pumitik nga siya pala 2.8, 2.89. Pumalo ulit ng 3.08. So I'd say not that good for SECB. Ang question, magmamaterialize kaya yung inacquire niya, no? Home credit. May mga magbabayad kaya ng utang doon. We'll have to find that out. So, BPI, RE, commercial rate, alternate rate tracking. Ano to? Mid-tier, commercial property trust and residential developers face immense friction as the BSP raised inflation forecast for both 2026 and 2027. So, puro rate hike na naman. Therefore, yung mga cost ng mga property stock elevated, tataas na naman. Okay? Kumusta na si Ali? Tingnan natin. Ay, dahil pa rin umiyak dito, no? Untik na siyang mag-close sa 12, oh. Pag hindi maganda yung second quarter nito, I think tuloy-tuloy pa yan eh. Nag-aaway nga yun dyan yung dalawang broker. Di sila magkasundo sa analysis eh. Pero ako, di ba nga, may sarili akong analysis kay Ali. Na ever since nasa siya, 20 plus 22, sabi ko noon, kapag nag-slow down yan, feeling ko yung multiples siya papantay siya kay Meg. Kapag pinantay nga siya kay Meg, babagsak pa siya. Okay. Yun yung sinasabi ko noon, bumabagsak na siya. Pero I think hindi pa enough yung bagsak niya eh, yung kanyang correction eh. Number 13, APX. Led market losses plunging a steep 3.76 in a single session. Bakit? Local commodity plays suffered from thin liquidity and defensive positioning. So ano ba nangyari yun sa gold? So gold, ay, for once, talagang hirap na siya, no? Baka nga nag-peak na siya dito sa 5.2 and slowly correct na siya, okay?
Nagre-rebound ng konti and then babagsak na naman, mag-create na naman siya ng bagong low. So kapag ganun nga yung case, no, baka tapos na yung party-party sa APX. And pag tapos na yung party-party, lahat ng nakabili sa tuktok, including those investors ng OGP, ay mapapa-it's over ka na lang, mag-aantay ka dyan ng dekada-dekada, no? Lalo na tong etong PX tsaka OGP, no? Pag nag-correct ang gold, mabilis mag-correct yung dalawang to. Mark my words. So si PX, no, correct na siya because of mukhang mukhang nagka-delay yung kanilang silangan project Number 14, PXP. Wala to speculation. Concerns that ang kinalaman niya dyan, wala ngang dinidig yan. Puro exploration ginagawa nito na maaman siya na-explore, di ba? And lastly, number 15, Alternergy, small to mid cap, face volatile price action, blah blah blah. So Alternergy, lang to, no, driven by excitement sa kanilang business, no? Renewable, blah blah blah. Actually, nag-correct na pala siya, no? Pero in terms of valuation, ganyan, I don't think cheap siya na business sa ngayon. Ayan, no? So very erratic pa yung performance niya kasi nasa building stage and already being valued at 3 billion, ha? So nag-correct na siya ng malalim and still being valued at 3 billion, registering 116 million in revenue. 13 million in profit. Talagang mayari ka dyan pag naipit ka dyan.